Nagbabala ngayon ang National Security Council laban sa mga Pilipino na umano'y sumusuporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sentimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng Foreign Ministry ng China. Bagamat batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag o freedom of expression, ibang usapin na aniya kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga pahayag ng China, isinishare rin umano ng mga grupong ito ang video na ibinabahagi ng China gayong kasama at nasaksihan rin mismo ng ilang Pilipinong mamamahayag kung ano ang totoong nangyari sa may West Philippine Sea kamakailan. Well, unang-unang po, explore natin anong dapat natin gawin. Okay, ang sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, this is an escalation. Nagpatawag ng command conference. Bakit ka ba magpapatawag ng command conference para sa militar? Dahil naghahanda ka lumaban. So tingnan natin, yung ginawang banggaan, yan ba'y pwedeng maging dahilan para magkagera dahil ang Pilipinas ay po pwedeng mag-self-defense. Alam mo, kung yung panahon ng banggaan na yan, binangga din natin ang China, yung barko ng China, sasabihin natin, that is a proportional response. Dahil binangga tayo, banggain din natin sila. Pero dahilan ba yan para magputukan? Hindi po. Dahil meron na pong desisyon ang International Court of Justice doon sa kaso ng Nicaragua versus United States na nagsabi na po pwede ka lang magkaroon ng self-defense kung merong armed attack. Ang armed attack ay yung pagpapadala ng malawakang mga sundalo sa teritoryo ng ibang bansa. Okay, dalawa po yan ha. Malawakan na kapag hindi daw regular armed forces of the same scale and scope as if regular armed forces. At pangalawa, sa teritoryo. No, anong nangyari rito? Isang barko, laban sa isang barko, malawakan ba yan? Hindi. So hindi po yan dahilan para tayo makipaggera sa China. This is an isolated case. Hindi po pwedeng magkaroon ng invocation of self-defense. So dapat po, mag-ingat-ingat ang pananalita ng mga opisyales dahil ginagalit nila ang mga Pilipino na wala namang dahilan. Hindi po yung paglusob sa teritoryo. Pangalawa po, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po teritoryo ang exclusive economic zone. Yan po ay subject only to sovereign rights. Alam mo, meron talagang pagkakamali dun sa 1987 Constitution kasi ang sabi, the territory of the Philippines shall comprise including lahat ng zones ng UNCLOS. Kaya nga yung desisyon ng Korte Suprema sa joint exploration na yung batas natin ay dapat umiral sa exclusive economic zone ay mali. Dahil hindi po talaga sakop ng soberenya ang exclusive economic zone. Yan ay sovereign rights lamang. Kahit balik-balik ta rin yun po, yan talaga ang status ng batas. Ayaw at gusto natin. So, sabihin natin, 100 ships invade Ayungin. Is that an armed attack? Eh ang sabi po, into the territory of another state. Eh hindi nga territory exclusive economic zone. Subject only to yung pangangalap at ano yung Tagalog na nahanap natin? Pakinabangan. Ang tanging yaman dun sa exclusive economic zone. Yeah. So miski magkaroon ng 100 ships dyan, na linusob, na armado lahat, hindi po teritoryo exclusive economic zone. Yan po ay subject only to sovereign rights. So even that, hindi po dahilan para magputukan at wala pong self-defense. Ngayon, ang question, itong sinasabi ng Presidente, may kakayahan ba tayo mag-self-defense? Wala. Siyempre, yung mga amboys natin, nandyan si Uncle Sam. Eh bakit? Nasaan ba si Uncle Sam ngayon? busy sa Ukraine, busy sa Middle East. Pinadala niya yung 2 aircraft carrier niya doon sa Middle East. At kapag lumawak ang gulo sa Israel, pati sundalo niya, padadala niya doon sa Israel. Humingi ng special budget si President Biden para protektahan ang demokrasya. O ano, para sa hiningi niyang budget? Para sa Ukraine, para sa Israel. Walang budget para sa South China Sea at sa West Philippine Sea. O, ano ngayon sasaklolo si Uncle Sam? Ano, ang gusto nyo, lalangoy tayo sa Ayungin. Lalangoy tayo lahat at magpapakamatay para sa shoal? Hindi po. Talagang dapat daanin niya sa diplomasya. Ngayon, sino makikidiplomasya?
ay Harry Manwa, wag naman si Teddy Boy Locsin. Dahil magmumura na naman yan, mumurahin niya, tatawagin niyang inchikan Chino. Okay, kung sinabi niyang patayin ng mga kabataan para wag maging Hamas fighter, sasabihin po niya yan. Sinong pupunta para magdiplomasya? Yung spokesperson ng Coast Guard na walang ginawa kung hindi pa initin ng ulo ng mga Pilipino. Sino magdidiplomasya dyan? Si Enrique Manalo, well, kaibigan ko po yan, pero career diplomat po yan at hindi masyado gamay ang Chino. Kaya po tayo nagpadala ng sugo na ang tawag ambassador. Sinong ambassador natin sa China ngayon? Jaime Flor Cruz. Sino si Jaime Flor Cruz? 4 na dekadang mamamahayag. Saan siya nagtrabaho bilang mamamahayag? Sa China. Bago po siya naging sugo o ambassador ng Pilipinas sa China, siya ay bureau chief ng, guess what? CNN. Anong ibig sabihin yan? Bilang bureau chief ng CNN, napapasok niya kahit sinong opisyales sa China. Kilala niya kung sino ang mga impluwensyal na mga karakter sa China. At napapasok niya dahil siya ay 4 na dekadang nagtrabaho sa China, kilala niya lahat. Bakit hindi natin hayaan si Ambassador Flor Cruz gawin ang trabaho niya, siyang makipag-usap sa mga Chino? Sa katotohanan po, nung panahon, without divulging confidentialities, kasi I'm still subject to executive privilege. Nung panahon ni Presidente Duterte, ang pagkakaiba, yung dating ambassador natin na namatay, si Ambassador sa mahiwagang iPad please, yung dating ambassador natin na namatay, ay kasama ni Ambassador Flor Cruz na bihasa din, na mamahayag, na 4 na dekada rin na nagtrabaho sa China. Anong pagkakaiba? Pinakinggan ni Presidente Duterte ang kanyang sugo sa China. Hinayaan niyang gawin ang trabaho ng kanyang sugo sa China ang dapat gawin. Anong resulta? Gaya ng sinabi ni dating Presidente Duterte, magamat merong konting mga gusot nung panahon niya, hindi ganitong kalala. Bakit? Kilala ni Ambassador, sino ba yung namatay na Ambassador? Paaminin ko na po ngayon bago po ako magsalita bilang tagapagsalita ni Presidente Duterte, tatawagan ko muna yan si Ambassador. Aaminin ko po, lahat ng babasahin ko tungkol sa relasyong Pilipinas at China, humihingi ako ng tulong sa kanya nang hindi ako magkamali. Yan po talaga ang trabaho ng sugo at ng ambassador. Kaya naman tayo kumuha ng ngayon bihasa. Bakit? Kilala nilang personalidad, kilala nila kung paano mag-isip ang mga Chino dahil 40 anyos na silang nakatira sa China bilang mamamahayag. Diba? Sino yung dating ambassador? Santa Romana, naku po. Naku, ito sa telepono ko, ang laman nito, Viber, WeChat, Chito Santa Romana. Dahil kapag merong issue, Chito Santa Romana ang tawag. Di ba yun ang trabaho nila? Bakit hindi natin gawin? Pahayaan silang gawin ang trabaho. Ano ngayon ang papel ngayon ni Ambassador Flor Cruz? Palamuti. Pag may issue, nagkakaroon ng command conference, nasaan si Ambassador Flor Cruz? PBBM, I love you. You disarmed me. I would have wanted to hate you. Pero nakilala kita, nakita ko, mabuti kang tao. Naging fan mo ako. Pero please, sa mga bagay-bagay na sensitibo, hindi tayo bihasa sa lahat ng bagay. Lalo na sa relasyon sa mga dayuhan na iba ang kultura, ibang paningin. Tinalaga mo namang tusugo si Ambassador Flor Cruz. Bakit hindi mo gamitin sa diplomasya si Ambassador Flor Cruz dahil bihasa niya ang pag-iisip ng mga Chino? I love you, PBBM. Do what is right. Make your ambassador do his job. Yung mga miron dyan, wag mong pakinggan yan. Wala naman silang alam sa Chino. Ako may konting alam. Bakit? Iyan ang aking tinutukan ako'y undergrad. Nagpunta ako sa University of Michigan dahil lahat ng mga sugo na nagbukas ng relasyon sa panig ng Amerika at Chino, lahat sila nasa University of Michigan noon. Pinili ko talaga yon dahil gusto ko talagang matuto tungkol sa Chino. At nung ako'y nasa UP pa, dahil ako'y nagtatlong semestre sa UP bago magpunta ng Amerika, ang paborito ko, yun nga, Chinese Studies, Asian Studies, focus on China. Si Professor Casambre pa ang aking teacher noon.
talaga nabighani ako na napakatandang sibilisasyon, kapitbahay natin, napakatindi ng pagkakaibigan natin sa mulat mula. Hayaan natin yung mga bihasa sa kultura at pag-iisip ng Chino ang siyang gumawa ng diplomasya. At I guarantee you, gaya ng ginawa ni dating Presidente Duterte na pinakinggan si Chito Santa Romana, magiging smooth sailing ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Pero pag ikay nakinig sa mga kamag-anak na walang iniisip kung hindi ang salbasyon ng Pilipinas ay sa Estados Unidos, miski palubog na ang ekonomiya ng Estados Unidos. Pag ikaw ay nakinig sa mga hindi naman nakakaintindi kung paano mag-isip ang mga Chino,